When we think about art, we picture paintings, sculptures, murals hanging on walls for everyone to admire. But sometimes the most powerful art isn't a frame, it's carried on our skin. Yung tattoo is isang siyang mataas na forma ng sining. Hindi natin dapat tingnan na masama porket na-identify siya sa mga kriminal noong unang panahon. Some still see ink as rebellion or trouble. And for women, that judgment cuts deeper. One mark can bring unfair labels or quiet rejection. Ang self-expression, wala yung gender preference. So lahat na nabubuhay dito sa mundo, babae, lalaki, mga repatan sila, meron silang kalayaan na express yung sarili nilang pananaw sa buhay sa pamagitan ng permanenteng sining sa balat. Ang tingin kasi natin, pag may tattoo ka, yun nga, connected ka sa criminal element. Yun ang basically, doon, hindrance. Itong babae ito, masama yan, prostitute siya. Mas may stigma sa kababayan. Kasi nga, babae yan sa society natin. Pag Pilipina na babae, is generally, ang tingin natin dyan is Maria Clara. Mainhin, mayumi, taong pambahay, hindi sumasama sa mga agresibong sektor ng lipunan. We like to believe that appearances no longer define someone's worth. But behind closed doors, especially in certain industries, old beliefs still quietly shape decisions. Halimbawa, yun, apply ka sa trabaho, puro ka tato. So magkakaroon ng yung ina-apply mo, dami mong tato, baka hindi ka pwede sa ganitong trabaho, parang gano'n. So maraming pwedeng panghusga sa babae talaga. Alex sa lalaki kasi na, lalaki yan, ikaw kailan na may tattoo yan. Yung ganung pananaw, kasi nga lalaki naman yan. Mga lalaki, kahit anong gawin yan, okay lang. Pero yung mga babae kasi, pwede nilang gawin lahat, pero hindi lahat pwedeng gawin kasi nga, panghusga sila. Once na magpatato sila, kailangan desisyonado sila kasi malaking bagay nga yung influensya na halimbawa sa trabaho nila, hindi naman pala pwede. Yung tattoo kasi maraming maging pwede influensya, depende na lang sa sitwasyon. Sa trabaho, sa pamilya, ayan, kasama yan, sa barkada, or sa kahit anong religion. Yun. Dapat yung mga negatibong pananaw, lalo na kung sa babaeng may tattoo, dapat inaalis yun. Unang-una kasiyahan lang din nila yun na magkaroon sila ng tattoo. At the same time, may meaning sa kanila yun. Yun din yung nagbibigay sa kanila ng empowerment sa sarili na maging maging strong or sa anong sitwasyon. For women, choosing to get tattooed is not just about art. It's about reclaiming ownership of their bodies in a world that too often dictates how they should look, act, or express themselves. Yung time na yun na hindi pa naman ako tatato, tingin ko syempre, di ba naman babaeng ito may tato, parang hindi maganda. Wala pa ko idea sa tattoo Hindi ko pa alam kung ano yung expression nun Pero nung mismo, nagpatato ako, yun, hanggang ngayon, naging tattoo artist ako. Sobrang laki ng pagbabago kasi ang pagbibigay ng opinion kasi kailangan ma-experience mo rin muna talaga bago maintindihan yung bagay. Ang laki talaga ng pagbabago. Many who once judged changed their minds the moment they sat in the chair themselves. Because once you know the story behind the ink, it's harder to dismiss the person wearing it. In a culture still clinging to the image of Maria Clara, tattoos can feel like a loud, stubborn truth in a world that wants silence. But these views shift when we listen.